Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Welcome sa isa na namang episode ng Paseo ng Bawat Horado. Ako ang Batasio. Bago natin simulan ng Right of Way, alam ko unang upload nun si Mzite tsaka si Article, so yun ang una kong papanoorin. Pero bago natin simulan dun, konting icebreaker muna, no? No, isang araw, Lil Sisa tsaka Shernan, shoutout sa kanila parehas, napaka-entertaining na battle, no? Ngayon naman, Looney tsaka Tipsy, marami nagre-request ilang taon na sa paggagawa ko ng basihan, no, na mag-review. Ito, reviewin ko tong particular na battle na to, no? So ito yung perfect time. Simulan na natin, gawin na natin. Shoutout na kagad sa parehas. Parehas ko silang nakalaban sa magkaibang era, kumbaga magkaibang panahon. So, yeah, maswerte ako na nakalaban ko sila parehas. At ngayon, looking back, hindi naman ako nanghihinayang din na hindi kami naglaban ni Looney sa flip top. Parang wala, talagang yun yung kinailangan mangyari. Kumbaga, wala, 2010 kami talaga kinailangan magtagpo sa sunugan. Yun na yun. Yeah, parang walang nakahinayang doon. So, salamat sa kanila parehas at naging parte sila ng storya ko at naging parte ako ng storya nila. Maliit man o malaki ang naging parte ko sa kanila at nila sa akin. Basta nagkatagpo-tagpo kami. So, salamat na kagad doon. Kumbaga parang wala, 3 taon na dito sa Canada. So, laging looking back, lagi reminisce. Astig lang na, di ba? Parang fuck. Nakabattle ko, nakashare ko ng tablado itong mga sobrang laking pangalan sa battle rap, no? So, yeah. Game, simulan na natin. Hindi sa tungkol sa akin. Hindi ko maalala kung napanood ko ba ito live at nag-judge ba ako. Hindi ko na maalala, pare. Gaya na sabi ko sa inyo, problema ko rin talaga memory ko, so hindi ko na alam. Ganda rin balikan. Yo! Alam mo yan? Flip top! Vuelta Balentong 3! Nandito pa rin! B-side Makati! Isa buhay! 2016! Semifinals! Ang parating na laban! Flip top mag-iaya isang beses. Semifinals ay gusto ko isipin na bandang September, October. Webcams.com, Google nyo, Facebook nyo. Nandiyan ako siguro. Shoutout sa lahat sa buong Flip Top Bumatel ba ako niyan? Shoutout sa lahat ng supportang tunay, live, online. Kung gusto yung tumagal pa yung 2016? liga, huwag niyong piratahin. Lahat naman tayo Pilipino, piratahin nyo na lang yung international. Huwag nyo kami piratahin. Yun na yung pinakamayahambag nyo sa amin, ang pagnood sa YouTube, hindi sa pag-re-upload, hindi sa pambuburaot. Kung gusto nyo makakita ng mga laban katulad na itong parating. Sa kanan ko, Central Zone Division represent. Mula pa lang ang Bataan pa, para sa inyo, magingay, para Team CD. Bata pa ni Tipsy. Payat pa.
Brick, sa Take It Out, sa Good Vibes, sa Nerd Skills, sa Wasakista, saka sa Bataan District Jail, sa mga tropa ko dyan. Sa kaliwa naman, Pasig at Cebu represent Artifice Records. Magingay para kay Looney. Sa nakakabagong aparato at teknolohiyang moderno, kailangan kong magkaganon, ayokong mahuli sa kwento. Dala-dalawa na ang telepono, di pa rin kontento. Puro lamang sarili trato at pasikat sa komento. Alam mo bang alam nila ang buong pangalan mo kompleto? Araw ng kapanganakan, trabaho mo, pati sweldo. Kasi 30% rason kaya to inimbento, para madali lang tayong matiktikan ng gobyerno. Nanalo si Looney ng Goitos. Piliin niya mauna si Tipsy D. 7 rado. Binigyan ko sila ng palugit. Tig 3 minuto. Binigyan ko sila ng palugit. Tig 3 minuto. Semifinals to. Haba pala nito. Sulitin natin lahat. Flip top, pakinggan natin. Vuelta pala itong trio ng Barat kay Tipsy D. Yo, game! Umabot ka ng semis kasi tinalo mo si Badang. Doon palang panalo na ako eh. Tsaka baka nalilimutan mo, sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may chance ako manalo pag nag-solo na lang. Oh, shit! Mag-isa ako, mag-isa ka. Kala ko hindi na magbubunga ang itinanim ko na pagtsatsaga. Ginalingan ko sa karir ng ating labanan ay maikasa. Sa huli, aanihin ko din pala yan na parang magsasaka. Taga-bukid! Yan ang pang-asar mo sa akin noon na hindi ko itinanggi. Napakarami ko ng kinain na bigas, kaya nga ako sabik na kumarne. Kumain ng bigas si Tipsy, no? Para maganda, sinaing at kinain, di ba? Para, kasi pwede mong i-rebut yun eh. Tamang-tama yung inihain nyo sa akin kasi bulalo ka raw. Halata nga, kasi utak mo sabaw. Pagarbo lang ang mga multi sa suntok, mas importante. Parang narinig ko na yun ng mas maraming beses dati pa, kahit hindi pa panahon ng battle rap sa tingin ko eh. Bulalo. Parang hirit na namin yun talaga eh. Ang haters, parang sumali ka sa boxing, tapos nagbaon ka ng glitters. Yung mga verses mong yan, kayang gawin ng beginners. Ikaw nga si one punchline man, kasi puro ka feelers. Kaya kung pumunta kayo para sa bars, meron ako ditong na corner. Papatayin ko tong addict na may multi-personality disorder. Naalala ko na tong battle na to. Yeah. Nandyan ako. Yeah. Yo! Minsan ka nang naging pare na nagpalayas ng masamang espiritu, tapos naging payaso na mas mukha namang may hepatitis na pikulo. Salamat sa iyo, di ko na kailangan ng katawa-tawa na liriko, kasi literal na ginawa mo ng katawa-tawa yung sarili mo. Seryoso? Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney. Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-makeup. Nagwal mga tao. Yo. Eto na ba foundation ng hip-hop sa Pinas? Kung makapag-foundation, wagas. Sige, ako na mukhang tibo. Ako na pormahang F4. Ako na hindi tunay na hip-hop o mukha akong potapete. Pero kung ibig sabihin naman ng pagiging tunay ay pagko-costume sa stage, okay na ako maging peke. Ako na walang kanta. Ako na hindi marunong mag-rap. Pero hindi nyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganon. Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. At speaking of taon-taon, ilang taon kang
Ilang taong kang sitting pretty sa trono mo. Di ka nanguna sa paglaban, sitting pretty ka sa trono mo. Naturingan kang hari ng tugma, pero yung pagiging hari, hindi tugma sa'yo. Kung hindi pa mag-back to back si Batas, hindi ka maaalarma dyan sa pwesto mo. How ironic, Batas ang nagpaupo sa hari, Batas din palang magpapatayo sa'yo. Sumalas mo, sumali ako. So sorry na lang. Kalagayan mo, parang hairstyle mo, hanggang semi na lang. Yung mukha ni Looney. Ano rin aura, body language, energy, makikita mo, intimidated pa rin si Tipsy sa battle na to. Ramdam mo kay Looney na alam niyang superior siya kay Tipsy. Kumbaga, ramdam mo sa kanilang dalawa kagad yun. At famous ka lang. Kaya kahit corny yung mga linya ay kanyang nabubuhat. But you will only give D vitamins kapag dinaan mo ako sa sikat. Buhay ko, ikaw ang author ng backpage. Tangina, di na ako nagulat. Sobrang hina mo sa written, yun lang ang kaya mong isulat. Tahimik lang kalaban mo, pero likas na halimaw to. Subukan mo kung gambalain. Buhay mo ay bukas na libro, ito ay silid aklatan ko. May paglalagyan ka sa'kin. Yo! Okay. Round 1 ni Tipsy. Bigay ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points, no? Yung solo na lang, yung parang sinabi yung kay Abra, no? Sinabi ni Abra, masuobra pa kung mag-solo na lang. Ang ganda lang na naibalik ni Tipsy sa ganitong pamamaraan yun. Nagamit niya, no? Tapos yung magsasaka, palayan, yeah. Baon ng glitters, mababaw na line, corny siya kung isipin, pero ang ganda lang nung pagkaka-rhyme tsaka nung idea na sa boxing, baon ka ng glitters, para ang kulit lang nun para sa akin, pinuntusan ko yun. Tapos yung fillers, sa One Punch Man, One Punch Line, parang ganun, puro fillers. Tapos make-up, foundation, tapos yung Battle of the Year taon-taon, tsaka yung shoutout sa akin ni Tipsy sa first round, yung ako papatayo sa'yo, parang ganun. So, yeah, 7 points kay Tipsy. Yun lang, ramdam ko kung ako kalaban ni Tipsy, kung judge ako, ano yun, noticeable para sa akin yun, yung energy na parang intimidated pa rin siya kay Looney. Tapos si Looney, hindi pa nagra-rap, yung asta lang niya kung paano siya mag-react sa bars ni Tipsy, alam mo lang na parang tangina, hindi mananalo sa akin to, ganun na kagad no? Mapipeke nyo yung mga bagay na yan. Ito yun, sa battle rap, mapipeke nyo yung mga yan, pero ako, alam ko. Alam ko kung totoo o hindi, 'di ba? Parang ganoon So yung kay Looney, genuine yung pakiramdam na ganoon Parang hindi mananalo sa akin to. Ganoon yung pakiramdam. Tapos si Tipsy parang kada binibigay niya yung linya niya, kahit yung ibang mas malalakas, parang medyo hesitant siya, no? Enough na ba to para ma-impress? Parang ganoon para ma-impress si Looney, para ma-impress yung judge. Parang ramdam niya. Siguro fan siya talaga ni Looney rin, na hindi mo rin matatanggal Kumbaga, human nature yo. Kung fan ka, kalaban mo, ang idol mo, o isa sa, hindi man kahit hindi ka fan, pero alam mo lang na parang puta, ito yung top dog. At alam mo yun, kung alam mo na hindi ka talaga hindi. Siyempre, alam kong pupunta si Tipsy dyan, naghanda siya knowing na mananalo siya, pero yung human nature talaga hindi mo maano yun hindi mo matatanggal parang Looney yan parang ganun siguro kay Tipsy, no? So tingnan natin round 1 ni Looney. Halos 4 na taon na pala nung una tayo nagkakilala. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sayang, marunong ka na sanang humawak ng espada. Kaso lang, lalo kang nagmukhang lesbiana. Walang hiya ka. Nasaan na yung partner mo dati na parang tanga? Wala ka na nga naiambag sa kultura, nagsama ka pa. Tapos sabi nila, pagdating kay Tipsy D, wag daw ako magtitipid ng sobra. Kasi malaki na daw improvement niya. Parang liig ni Gloria.
Pwes wala akong pakialam kahit 5 beses ka pang pinabagsik. Galing ka lang din sa tamod ko, matagal na kitang pinatalsik! Parang dyan pa lang sa first, first minute niya, naramdaman mo na rin talaga na yung sinasabi ko kanina eh, di ba? Magkaiba sila ng nasa utak eh, di ba? Yung ganun eh. Tipsy D, tunog gangster sa unang dinig. Pero sa unang tingin, mukhang hamster na puno yung bibig. Old school, no? Bihira na rin tayo makarinig ng mga ganitong klaseng punchline. Yang higanting pisngi mo, ang pangit sa video. Lalo na dun sa battle yun ni Sinyo, kamukha mo yung puppet ni Jigsaw. At kung akala mo pupuruhan ko yung pustiso mong namamaga, mali! Kung akala mo pupuruhan ko yung piski mo namamaga, kamusta? Hindi natin yung ngipin mo pag binatil ko yan, 2 pustiso magagawa. Ano? Ngipin mo na naman, bakit galit ka na? Malamang titirahin ko pa rin malaki yan, bakit lumiit na ba? Hindi porket 10-1 ka, mananalo ka na. Gago ka ba? Lahat ng 10-4. nakalaban mo, bagong salta. Kaya paano ka pa makakatsamba sa akin kung para starter na nga si Balakid, natalo ka pa? Siya daw yung pinakagutom na rapper mula Bataan hanggang Maynila. Aba! Pambihira! Kaya Ang ganda kung paano yung ginamit yung pambihira. Di ba? Hindi siya sayang sa linya, maganda yung rhyme, pero kung isipin mo, ang babaw lang ng line eh. Aba, pambihira, di ba? Pero effective. Hindi kailangan laging super poetic. Alam mo yun, yung super matalinhaga. Hindi kailangan lagi na ganun. Maganda rin, depende talaga kung paano mo ginagawa eh, di ba? pala pag nag-rap ka, para ka nang hihina. Di nyo ba napapansin? Tunog bading to si Tipsy D. Kahit ilang beses pa to magbayad ng shipping fee, wala pa rin dating yung delivery. Nakakawala ka ng gana. Celebrity boxing na lang sana. Kaso sa laki ng ngipin mo sa harapan, wala namang mouthpiece na kakasya. Mga hurado, hindi nyo na kailangan pang pag-aralan ng mga bara kasi round 1 pa lang, nangangamoy patay na daga na! Speaking of daga, huling laban ni Daga, basag yung muka, punit pa yung uso. Pero panalo pa rin si Ratatouille kasi nga ang lupit magluto! Di ba nag-choke ka kay J. King? Biglang na blanco ang kanyang utak. Hindi na ako magugulat. Mahirap talagang magkabisado pag may ibang tao kang taga-sulat. Tapos di ba marunong mag-freestyle? Kaya nagpapaka-friendly itong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Ang ganda sana ng line pero parang ilang beses na rin natin narinig through the years yung MC Einstein energy, yung buong laro na yon. Tsaka yung formula mo, parang gano'n eh. Nagtapos sa formula mo, parang sa akin lang yun. So Nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batang tuturukan ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na nga, dinadaga ka pa. Ano yon, Inception? oh, galing. Yun yung isang scheme niya. Yung lines 2, 3, 4 punchline eh. No? So, ang ganda nun. Parang yun dun pa lang nakuha na niya yung round. Huwag mo nang pagkasyahin yung mga bars mo. Masyado ng stretch, Mark. Kaya wala kang tumatatak na
linya na parang stretch, Mark. Hindi ikaw ang pamantayan, umupo ka na lang sa bench, Mark. Dahil hindi ka veterano porket matanda ka na din, Mark! Alam kong marami kang handa para sa hari ng tugma. Kaso lang pag nagtataglis ka na ganyan, para ka nananarkastik na bakla. Yung mukha mong mataba, gawin natin mas grabe yung maga. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? Yuyupi ito sa akin parang kalye sa balara. At magbimistulang tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang hanapin! Ang wala. Ang daga! One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. So clearly nakuha ni Looney first round. Ngayon pinapanood ko yung first round niya, no, yung material niya. Parang ano rin, kumbaga parang syempre si Looney yan, 'di ba? Respeto kay Looney, pero nung 2010 ramdam mo na iba si Looney kumpara sa amin lahat. Si Looney na yan eh. Wala pang flip-top. Si Looney na yan. Yung critical condition, iba na yung ginawa niya, yung mga solo na narinig ko nung bago pa mag-flip-top. Mga punchline niya, iba na yun. Apak-apakan lang, parang yung stampede sa Ultra. Parang gano'n natin, yung mga gano'n yung linya, di ba? Pero 2016, yung material niya, yung first round niyang to, kumpara mo rin sa mga top dogs noong 2016. Tanggalin nyo na ako. Diba? Sa mga iba, Balakid, sige, Tipsy. Lagay mo si Tipsy, si Sak. Maraming mga MC pa na, hindi naman marami, pero meron na ganyan din yung level. Diba? Pero ito, clearly, kay Looney talaga to at solid yung pinakita niya. Nagsama ka pa sa tag team, no? Leeg ni Gloria, malaki na yung improvement. Tapos yung pinatalsik, tamod. Tangina. Hamster na puno yung bibig. Yan, yung mga ganyan na rhyme, ganyan na imagery, ganyang klaseng clowning, nakakamiss din sa flip top yan. At may mga gumagawa din naman, pero siguro hindi lang kasing effective ng mga pangka-clown dati. Puppet ni Jigsaw. Tapos yung lumiit na ba? Siyempre, ipin pa rin dito rin ko ba? Lumiit na ba? Parang gano'n. Wala namang mouthpiece na kasha. Diba mga simpleng punchline lang pero effective talaga eh. Injection, inspection, inception, yan. Para sa akin, yan yung scheme na okay. Kay Looney round. Pagkatas nun, tapos na, di ba? Parang Denmark, yun pa. Tsaka huwag nang hanapin ng daga. Impis na wala, di ba? So, ang galing din, solid. Tingnan natin round 2 ni Tipsy. Naalala ko na to kasi naalala ko nag-usap kami ni Tipsy days after ng battle. Second round, hindi magpapawala ng tao ang koneho kaya huwag ka magpanik. Hindi naman illusion na talunin ka kaya bakit pa ako magmamagic? Kakapanood ko ng balita, lagi tuloy kitang kinukonsulta kay Arik. Buti na lang hindi ka nag-back out, uso pa naman yung sumusuko na adik. Yung baliktaran ko kay Flick G, mukhang applicable sa'yo. Kasi kung dati, may kanta kang kaya mo, bato. Ngayon, bato na ang may kaya sa iyo. Dati, napapagaling ka ng bato. Ngayon, bato na ang may sakit sa'yo. Dati, naghahanap ka ng bato. Ngayon, bato na ang naghahanap sa'yo. Sino ba ibig sabihin nun si Bato? General Bato? Hindi. O dahil addict lang siya na
kumbaga, accusation no? Alam naman natin hindi di ba? Hindi ganoon ang trip niya. Yan yung kanya ko naalala Yan yung pinag-usapan namin ni Tipsy after. Parang yung tungkol dyan na parang, yo! Di ba? Parang tangin na. De La Rosa, salute sir sa palagi niyong pagsisikap. Kalaban ko po ngayon, you sir. After nito, pakikidnap. Mr. President, di ako hater. Pero wag niyo naman targetin yung mahihirap. Hindi lahat ng adik nasa squatter, yung iba nasa flip top. Pangit ng hirit kasi na ganun di ba? Parang, yo! Kumbaga, irresponsible at hindi talaga pinag-isipan na, di ba? Pero okay na yun, tapos na yun. Kumbaga, na-realize na ni Tipsy rin yun sigurado. O ano? Luto yung laban mo kay Shay? Ilang beses ko pinanood yung video, ang wak nito. Yung panira mo basic, parang straw lang at sago. Kumbaga sa panira ng bala ng tirador, puro magaan ang dala mo. Kasi bukod sa kidney, wala namang masakit sa bato mo. Pero sa Kaya sinasabi niyang bato dahil may tama yung kidney. Yung ba talaga lagi sakit ni Looney? Hindi ko maalala hindi ko sure kung ano yung laging problema niya sa health niya nung time na yun. Parang ngayon din through the years, no, hindi lang isa ang laging ganyang parang concern kay Looney sa health. Meron siya mga kung ano bumabalik. So sana ayos lang siya, sana palakas ng palakas. Sinabi ko na rin sa ibang video ko yun na parang syempre wala sa atin may gusto na may nagkakasakit sa atin. May mga nauna na rin sa atin sa flip top kagaya nila Romano, rest in peace sa kanya. Hindi natin gusto na ganun. Yeah, wala may gusto ng ganun. Pwede tayo maging battle MCs na hindi natin kinakailangan ayawin din yung mga tao. Yung magkaroon ng hate at animosity sa mga tao sa loob nun. Mahirap siya minsan isipin o mahirap intindihin dahil minsan ang lalim mo dun sa eksenang yun na battle mode ka lang Pero yun nga, kumbaga ngayon, mas na-realize ko rin, hindi kailangan ng ganun talaga Diba? Parang, mas masarap healthy tayong lahat, mas masarap na tumagal ang buhay ng lahat, mas mapalakas natin ang sarili natin, etong eksenang yan, yung ganun, di ba? Parang, talaga ba, ganung klaseng pagkatao tayo na pati mga sakit, di ba? kabilaan ng lahat yan ang gusto ko sa'yo. Lumalaban. Pero sa panahon ngayon, ang pagbattle nito sa akin ay kamangmangan dahil alam nyo naman kung anong sinasapit ng mga adik na nanlalaban. Tulad ng sinapit mo doon sa may foreign Bata pa si Tipsy dito. Yan. Yun na lang, i-charge mo na lang sa immaturity kung bakit ganun ka-reckless yung mga sinasabi niya dito. Diba? Lalo na sa kainitan ng panahon na yan na syempre, diba? Parang ganun rapper. Nagmukhang evacuation area yung Araneta nung mabiktima ka ng disaster. Let's make history! Wow! Tamang-tama yung napili niyong paksa! Biruin mo, ikaw lang yung Pinoy na sinibak ng Arabo sa sarili mong bansa! Ang lakas ng loob mo hamunin si disaster dito ng matikas, tapos yayabangan mo lang ng mga achievement mo sa Pilipinas? Tanga ka ba? Sir Mike Swift, aba, pang-hype nyo lang ba to? Kung ganun lang pala gagawin mo, sana nag-Skype na lang kayo. Binaliwala ka tuloy ng kalaban mo o di ba nakakalungkot? Parang nag-lecture ka sa klase tos lahat nakadukdok. Napanis na nga yung laway ko sa kakahintay ng suntok. Kaya pala Araneta Dreams kasi nakakaantok. Ano ba naman yan, idol? Looney, hari ng tugma. Pero sige, maiba tayo. Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Ann B. Mateo. Tanong lang,
Tanong lang, nasaan ang creativity doon? Makata na ba yon? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yon? Sige nga, nagbayad kayo sa rap battle para makinig sa rapper, tos ganong linya ang sisigawan nyo ng todo? Seryoso? Eh kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin, basta walang modo! Real talk, gago! Kaya Hindi ko na rin maalala kung ano yung mga sinabi ni Looney sa battle nila ni Shay. So kung 2016 to, kailan sila naglaban ni Shay? 2015? Hindi ko maalala ang napanood ko. Pero feeling ko baka ahon yun. Tapos syempre, medyo in the zone din ako nun dahil final. Siguro ganun eh. Sinusubukan ko na lang i-connect the dots ngayon eh. No? So hindi ko maalala rin. Problema ko talaga yan pare. Yun lang. Alam ko, mahigit 10 beses ko na sinabi dito sa channel ko yun. Pero problema ko talaga memory ko yun. Siguro dahil lagi akong maraming iniisip. Ewan ko. ka sa akin mas angat, bantog ka lang, hindi ikaw ang matalino sa lahat. Panot ka lang, hindi mo habol maging alamat. Kapos ka lang at lalong-lalong hindi ka masakit magsulat. Bastos ka lang. Sa ibang babae gustong lumamutak, may asawa ka pa niyan, sobrang berde ng iyong utak. Nilulumot na ba yan? Kanta mong Cerberus, malaburak. Hindi naman sa pagmamaselan, pero bakit ako papasok sa iyong utak? Eh, napakadumi niyan. Kaya yung kidney ni Marlon P, naunang sumuko na. Kasi yung pagiging madumi ay nasa dugo mo na. Pinakamahusay ka sa tugma, aba nang yayamot ka ba? Eh kung magaling ka naman pala, eh ba't nagagamot ka pa? Dapat sa'yo sinusunog. Huwag ka feeling malakas na nilikha. Kung yung may lagnat nga, inaapoy, yung tulad mong may sakit pa kaya. Ano, pustahan? Tignan nyo nga naman, mukhang pera talaga to. Sige, payag ako. Basta gamit nating pangkiskis, eh yung sarili mong bato. Mukhang pera. Yun, malakas yun. Malakas yung line na yun. Sarili mong bato, pangkiskis. One, two, three, four, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigurado ko lang. 6 points. Second round ni Tipsy, no? Mas marami yung points niya sa first, pero mas ramdam mo yung energy niya sa second. Siguro uminit na siya kahit papaano nagkaroon siya ng konting kumpiyansa or gano'n. Kinonsulta ko kay Arik, tsaka yung kay Bato de la Rosa paglaro niya noon. Tapos yung straw at sago, basic lang. Tapos yung disaster evacuation center sa Araneta. Sa Araneta Dreams, nakakaantok. Shoutout kay Mike. Bumatal din ako doon. So, gago ka, Tipsy. Sarili mong bato. Yun, pangkiskis, sarili mong bato. So, yeah, 6 points kay Tipsy. Tingnan natin round 2 ni Looney, no? Naman! Mukhang pera na naman kung ano-ano na lang talaga sinasabi nito. Alam mo, masakit ang reality, bro. Na yung 100,000 na hangarin ninyo, down payment pa lang ni Arik ng talent fee ko! Kaya tangina mo! Gusto mo ng bars? Gusto mo ng bars? Pagbibigyan kita kasi minsan lang to. Sa dami ng bars na baon ko ngayon, kahit sa elevator ng Minahang Bato, may signal ako. Kung yung battle rap naging boxing, talon-talo ka sa sapakan. Hindi tayo magka-level, magkaiba tayo ng larangan. Yung estilo ko, direkta, pambarako na bakbakan. Yung estilo mo, puro yakap, hanggang mapagod yung kalaban. O di ba totoo naman? Mas mahusay bang pumunto si Badang? Tugmaan parang lumpia na walang laman kasi ubod ng tabang. Yung laro ng lumpia tsaka ubod tas walang laman, tabang. Okay yan.
Tsaka paano to naging henyo kung panay Google yung alam? Tandaan mo, hindi kasi Einstein, si Kuya Kim ka lang. Parang gusto kong gamitin yung time machine mo pabalik sa nakaraan. Upang tadyakan yung nanay mo sa tiyan habang nasa sinapupunan ka pa lang. Kasi mas nakakaumay, pa sa Java Rice mag-analyze ng mga battle rhymes mo na Tagalised. Lalo mo lang pinapakumplika ng mga hashtag at mga multi sa dulo. Basta ako yung hashtag ko sa umpisa kasi ako yung numero 1. Hashtag numero 1, style mo yung gago. Yung estilo mong pauso, lirisis mong walang punto. Hindi ka epektibo mga insulto kasi mga linya mo hindi puro. Magtatagalog ka tapos mag-i-English ka sa dulo. Sino ka? Si Tulpo? Anong gagawin mo? Yung keyboard, magmimistulang giant sword na isasaksak mo sa akin parang CPU tower port. Tapos sasakalin mo ko ng imaginary power cord habang yung nanay ko walang magawa parang motherboard. Nanay, walang magawa, motherboard, pakyo! Dapat kayo ni Sak Maestro naglaban, pareho kayong Taglish magsalita. Kung yung ilong niya dumudugo lang sa kaliwa, sa'yo naman yung sa kabila. Tuwan-tuwa ka dyan sa pinaggagawa mo. Kala mo naman napakabago. Tarantado, nagmumukha ka lang matalino kasi ginagawa mong tanga yung mga tao. Yung mga lyrics ko advanced, yung mga lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Sige nga, mga makatipsi, ano bang malupit na sinabi niyan? Wala! Parang New Year's resolution ni Ari Quezon. Narinig ko na dati yan. Binasag ko na tong daga na to noon, buti nagkiklik pa to. Ganun ba gusto mo? Mas may originality pa yata mga writer ng GMA sa'yo. Hoy, Roger Rabbit. Pangungopia ng obra, ginawa mo na yatang hobby. Dapat record mo 10-4 kasi halos lahat ng linya mo, copy. Magaling mga angkin. Yan ang angkin niyang galing. Sapagkat tinatagalog na lang yung mga linya sa King of the Dot. Ang week mo mag-rap, patapos na ang Year of the Rat. Pero mukha ka pa rin daga, dapat mga beat mo pang trap. Binisto na to nila Basilio at Miko, hindi man lang natinag o nauga. Tuloy pa rin sa pagsipi ng mga titik at tugma, hindi ka na nakakatuwa. May halong laway ng ibang rapper, kaya pala bumigat yung dura. Ikaw lang yung kilala kong malaki yung pisngi, pero matigas yung muka. Nakakahiya pa. Tinan mo, kinakaila pa. Porket yung mga pinagayahan niya na rapper, hindi masyadong kilala. Maliban dun sa Infinity Line na ginaya mo kay Disaster, daig mo pa record label sa dami ng ninakawan mo na rapper. Alam niyo yung Dynasty? Dynasty, galing lang yung kay Ramniti. Antigas. Akala niya siguro porket siya lang ang may internet sa Bataan, siya lang din na may PC sa Pinas. Tapos yung sinabi mo kay J. King, babawiin mo yung corona na may kasama ng ulo. Very good, yay! Tinagalog mo lang yung sinabi ni Cannibus kay LL Cool J. Isa sa mga trip ko talaga ng MC rin si Cannibus, no, sa music niya. Yung first 2 albums niya, trip ko yun. First 3 albums. Lyrics yung first 2. Yung third yung Jack the Rapper. Jack the Rapper, di ba? Yeah, Jack the Rapper. Production kasi ni Stoop, kung di ako nagkakamali, no, ng Jedi Mind yun. So, sayang lang si Cannibus kasi parang nasira yung reputasyon niya sa battle nila ng Disaster. Pero putang ina, para sa akin, isa sa mga beast talaga yun, Cannibus. Sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw.
Kaso yung corona ko, di mo maaaring maagaw. Yung mga bara ko kay Shenny at kay G-Clown, di baling mababaw. Basta pinapakain ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw. Body background to. Mga Pilipino, niloloko. Dapat hindi ito binoboto. Tinatagalog lang ni Gago, parang talumpati ni Tito Soto. Kaya kung ako tatanungin, hindi ka karapat dapat magkampiyon. Kalaminin mo ba't yun? Kung mahusay ka talaga, i-rebat mo lahat yun. Damn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 points yung ano niya, no? Second round niya. Alam mo yun, yun na yun. Diniin na niya doon. Yung talent fee ko, yung 100,000 down payment pala sa talent fee ko. Yung may bars, kahit sa ilalim ng sa minahan, elevator na minahan, may signal ako. Hanggang mapagod ka laban, yung yakap lang hanggang mapagod ka laban, lumpiang walang laman, ubod ng tabang, yan, stig yan. Sinapupunan ka pa lang, tadyakan niya yung airmat nasa sinapupunan ka pa lang, tas Tulfo, English sa dulo, ano kasi Tulfo, tower port, motherboard, yun, stig yun. Tas yung autistic niya na fans, para sa autistic niya na fans, tas copy, yung 10-4, copy, beat pang trap, matigas yung muka, malaki yung pisngi pero matigas yung muka. Tapos yung ninakaw, para kang record label sa dami ng ninakawan na rapper, parang ganun. Tapos yung akala niya ata siya lang may PC sa Pinas. Ang kulit lang ng mga naiisip ni Looney din talaga. Isipin nyo, 2016 to. Yung karamihan sa mga sinabi niya, pwede pa rin, palag pa rin sa 2026 di ba? Tapos yung Cannibus LL Cool J niya na reference, hindi galing sa nakaw, sa Tito Soto, tsaka rebat mo lahat yon. Naalala ko bago kami mag-migrate, no, nagsimula kaming mag-asawa, hindi pa kami mag-asawa noon, mag-collect ng records nung pandemya, no. Tas umalis na rin kami ng 2023, pumunta na dito. Skumor ako ng parang niregaluhan ko si Mrs. nung VST na plaka. Ang original na plano ko doon, dapat papapirma ko sa kung sinong pwedeng papirmahan sa VST. Kasi yung si Wahoo, anak ni Val Soto, nakakalaro ko sa basketball yung dati nung bata sa amin, kung saan kami nakatira, kung saan kami lumaki, pare-parehas. Yun, so, kumbaga, magkakilala kami. Hindi kami super close, pero, kumbaga, kilala namin na isa't isa. So, nakiusap ako sa kanya noon, oy, Wahoo, baka pwede kong papirmahan tong plaka sa airpot mo, sa kung sino man sa VST ang pwedeng pumirma, di ba? So, hindi nangyari. Parang hindi kami nakapagtagpo-tagpo ng oras para mangyari. Pero sayang, no? Ang ganda sana kung yung dala kong kopya dito ng VST. May pirma nila, yo. O kahit isa lang. Kahit si Tito Val, di ba? Solid, sayang. So, yeah, 18 points. Clearly kay Looney yung battle first 2 rounds. Tingnan natin round 3 ni Tipsy. Si Wahoo, ano rin pala ngayon yun. Kung di ako nagkakamali, konsihal na sa Parañaque, no? So, yeah. Alam ko wala siyang oras at ewan ko kung meron siyang interest sa ginagawa natin sa mundong to ng flip top, ng battle rap, no? Pero, yeah, shout out sa kanya. Alam ko kayo ni Mayor Vico, maayos ang ginagawa nyo. So, tuloy-tuloy nyo sana na para dumami ang mga maayos na public servants. So, yeah. Yung ba tamang term, public servants? Hindi naman pwedeng public server, di ba? So, kung ano pa man. Maging
para sa tao lagi. Yeah. Alam kong ginagawa nila yon. So, yeah. Solid. Yo. Game. Yo! Ngayong ikatlong round, pag-usapan naman natin yung isa mo pang costume. Ghetto Priest. Aba, malupit to. Nilabanan yung alien force ni Aklas para mailigtas ang mundo. Kaso ang nangyari, isinabuhay mo lang yung pagiging supot mo. Kasi yung pagiging pare ang patunay na hindi kami galing sa tamod mo. O ano? Magpapalusot na yan. Tangina mo, Tipsy. Isa talaga akong paring gangster. Lahat kayo galing sa tamod ko, kaya tawagin niyo akong father. Ulol, ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Naku, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. Kaya ngayon pa lang, saktan mo na sarili mo. Kasi mga kalokohan mo, umabot na sa kanya. Wala ka raw sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Kasi parang pinangalandakan mo na rin na sabay kayo kung gumamit ni manager. Tignan niyo yung imahe. Mukha ng bungo parang damit ni Punisher. Dapat sa mga traidor, binabaril sa ulo ng 50 caliber. Kasi ikaw lang ang kanang kamay na mas peke pa kay Jamie Lannister. Pagkatapos ng laban niyo ni G-Clown, Hindi ko na maalala. Pinutol ba kamay ni Jamie Lannister? laban niyang G-Clown, sinubukan mo bang manalamin? Ang pangit mo, di ba? Malamang pansin nyo rin. Yung makeup niya hulas. Larawan na kupas mala. Renz Verano. Larawan ko pas kay ano yun. Jerome Abalos. Kung di ako nagkakamali. Hindi Renz Verano. Hindi ako sure pero tingin ko tama ako. Bakit ko alam? Kasi syempre si Jerome Abalos, OG yan sa metal, Death by Stereo. So high school ako, pinapakinggan ko Death by Stereo, Jerome Abalos. So nung nag-solo siya, parang nakatatak yan sa tingin ko sa utak ng mga Pinoy metalheads. Alam namin na larawang kupas si Jerome Abalos. No? Shoutout din sa kanya, puta Death by Stereo. Isa sa mga solid na banda. Kumbaga, tangina. True metal, Lamang ka na nga sa props, nang didistract ka pa ungas, yan ba ang veterano? Hindi ka na nga lumaban ng parehas parang Meksikano, dinaig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Parang laban natin ng 2x2. Natalo daw kami dahil nag-choke si third. Malaking kalokohan, putang ina. Kada round namin, panay mo kaming ginugulo off camera. Lamang daw sila sa performance Kaya ayun, umuwi sila na proud. Paano hindi lalamang sa performance nagpe-perform sila kahit hindi nila round? Hindi nyo naman kasi alam yon. Kaya tingin nyo sa kanya, batikan. Kaya ka siguro nang gugulo nun, malamang ito lang ang dahilan. Wala kang tiwala sa sulat mo at sa sarili mong kakayahan. Wala kang puso ng kampyon ang meron ka body language ng talunan. Kaya naman ngayon, napakaraming alkohol nilunok ko, pwede na akong pangginis. Pangontra sa teknik mong dugyot bro, mas kadiri pa sa ipis. Kaya ko lang naman sinabunto ng husto na para bang nililitis. Para patunayang madumi man maglaruto, niligpit ko siya ng malinis. Parang sakong ni Achilles, kahinaan mo aking asinta. Panggap ka lang na matulis, parang bakla doon sa mista. Ang wak mo sa digmaan, mukha mo sobra pa sa pinta. Masakit man sa akin, ikay tapakan, kaso pagod na akong tingalain ka. Kaya naman ngayon, ikulong ang peking legend sa selda na walang laya. Sniper ko'y galaga sa maliit na space, bala kayang tumama. Nakasipat sa siwang, tumba ang preso sa bintana. Laro mo pang bata, kaya kitang tapusin ng walang daya. Suntok tumatama, sigurado, mag-cover man ang braso. Pag nakakita ng opening, pinapasabugan ko yung laso. Huwag ka nang umasa sa finals, all 3 rounds ka nang lampaso. Parang Heath Ledger sa Dark Knight, ito na ang huling role nitong payaso. Mukhang gago, kala ko tunay, panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala. At ngayong binawian ko siya ng buhay, kayo ay may napala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong wala.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, no? Parang alam ni, deflated yung pakiramdam ni Tipsy. Yung father, sumalangit ka. Yan, galing nun. Kanang kamay niya, panampal sa kay Looney. No? Damit na Punisher, medyo corny, pero pinuntas ako na rin yun. Antonio Banderas, Desperado. Tsaka yung di nila round, yung parang nadidistract. Ganun. Body language ng talunan. Hindi ko maalala rin kung bakit kung ganun nga ba, pero magandang punto yun, no? Kung sakali. Kung totoo. Diba? Niligpit na malinis, tsaka yung payaso. No? So, yeah, round 3 ni Tipsy, binigyan ko 9 points. Last round ni Looney, pata natin. Okay, game. Huwag na hanapin yung wala. Piling magaling ka talaga. Di ba sabi ng nanay mo, manahimik ka na lang kung wala kang sasabihing maganda? Pinunapunan mo pa si Flick G dun sa Final Destiny. Pero isa ka ring sabit na MC. Kasi di ba sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya this rapper is NB. This rapper is NB? Doon pa lang, panalo na ako eh. Mas matino pa yata sa'yo mga grammar ng grade 3. Ano sinabi mo, rapper is NB, tapos yung sinabi mo kay Balakid yun na mas classic. Tawa ako ng tawa. Patay daw yung mga kalaban niya pag-ahon, parang biktima ng pating at piranha. Piranha? Ha? Piranha yun, tanga! Tsaka sa ilog yun nakatira, wala sa dagat nun, tanga! Yan ang hirap sa kanya. Mahusay po muna ng muta sa mata ng iba, subalit katakataka na di niya makita yung dambuhalang trosong nakabara sa sarili niyang mga mata. Tanga-tanga! Ang tagal-tagal mag-set up. Putang ina mo, kumukungfu-kungfurutin ka pa, mangungurot ka lang pala. Kasi pag nag-wordplay si pare, kala mo nag-e-encash ng cheque. Kasi bago mo makuha, napakarami mo ng cheche bureche. Sobrang haba mag-set up. Ang dami masyadong nalalaman. Cheche Boreche. Sinong naaalala ko sa salitang Cheche Boreche? Si Reg. Yan ang lagi rin yung sinasabi. Ang daming Cheche Boreche. Pagkatapos mag-crossover ng harapan, nag-behind the back pa para di siya maagawan, half step, head fake, Kyrie Irving yung galawan, sabay fade away, pasok sa court ng kalaban. Speaking of basketball, ako'y para si Lebron na naka-protein shake. Di ko na kailangan ng Bosch at Wade. Konting hate na mamotivate, umi-score ng 48, triple-double all the way. Ikaw, para ka si Stephen Curry ng Golden State. Kaya mo manalo ng 11 straight, pero pagkaharap mo na yung hari, 0 for 8, no debate, di ka na makapag-concentrate. Sakto, ito yung panahon na katatapos lang ng 3-1 tas nag-champion ng Cleveland sa tingin ko no? Kaya fresh pa yung reference Speaking of concentrate, tinitigan niyo yung bote ng Sunny Orange maghapon kasi nakasulat concentrate. Kaya pala yung kasal niyo ni Nela, hindi na naman natuloy. Kinukonekta mo na lang kasi lahat hiniwalay ang katuloy. Yung love story nila, away bate, parang palabas. Hindi naman criminology yung kurso ng babae, pero iniwan siya para sa batas. Lilinawin ko lang, hindi totoo yun, ha? Kasi laging fanfiction na siya, no? Kumbaga, hindi. Walang mga ganong story, ayo. Eto na, once and for all. Natin. Linawin na natin. Hindi, walang ganon. Walang kahit anong ganon. Diba? Tapos Pero salamat sa shoutout, Looney. Masaya ako na sa parehas yung material na gamit niyo ako. Hinayaan mo na lang, di ba? Para wala na lang away. Kung sa bagay, okay lang na kantot-kantot ni Batas Shota mo, total mukha namang nanay.
siyang girlfriend. Nakita ko yung mga litrato sa Discovery Suites. Ang sweet! Ginawa pang cover photo ni Tips. Kaso lang napansin ko, pag nakatalikod na yung pics, ang hirap na malaman kung sino na yung chicks. Bakla kaya tang punyeta ka? Hello Kitty na nga lang nag-iisa mong tattoo sa katawan, hena pa. Sobrang pait ng love life. Kaya pala ugali nito, maalat pa sa tubig ng dagat. Gusto mo magmasim? Basagin mo sa ulo yung bote mong hawak para sulit yung amat. Di ba sabi mo, ikaw yung mesaya na mesayad? Sobrang estupidong banat. Hindi ka mesaya porkit ginagawa mong tubig yung alak. Patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni na. Mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado. Parang Phantom of the Opera. Naikot ko na buong mundo. Positibo ako. Ikaw, lasing ka lang kaya akala mo yung mundo umiikot sa'yo. Hindi tayo magkatipo. Baka nahihilo ka, bro. Tandaan mo, hanggang bars ka lang, iho. Pang-Coliseum na to! Alam niyo kung ano... Tugba ng pang-Coliseum na to! Huwag niyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Yeah, 3-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3-0 pare, malinis. Malinis yun. Cheche Bureche, pinuntasan ko. Sa court ng kalaban, shoot sa court ng kalaban. No? Hiniwalay ang katuloy. Tapos yung pag-shoutout sa akin ni Looney, salamat sa shoutout, yo. mukha namang nanay. Tapos sino na yung chicks kapag nakatalikod, di niya alam sino. Hello Kitty na lang tattoo mo, hena pa. Tingnan mo yung tsura ni Looney dyan. Katatapos lang ng battle. Walang sign of relief. Di ba? Hindi nakangiti. Hindi parang, yes. Hindi. Tangina nyo. Ganun yung dating eh. Tubig yung alak. Tas yung bote niya, Phantom of the Opera. Yung mundo umiikot sa'yo. Tas yung Bars Coliseum na punchline. Tas na 3-0 ka, bro. So, yeah, solid all 3 rounds. Shoutout sa parehas. Masaya ako na sa mga nagawa natin, no? Kumbaga ito, parang kinakausap ko silang dalawa. Masaya daw. Well, kayo ang kakausapin ko, mga nanonood, no? Masaya lang ako na sa mga nagawa namin ng mga panahon na yun. Solid na si Tipsy D, active pa rin. Sana si Looney maparod din natin in the near future. Ewan ko kung kailan niya gagawin yan. Pero yeah, masaya ako sa history at sa storya mismo na nagawa namin pare-parehas para sa flip top, para sa battle rap, at para sa hip-hop sa Pinas in general at sa buong mundo. Yo, solid yun. Tingnan natin sabihin ng judges. Tingnan ko ng judge ko. Oh, tingnan mo tsura ni Looney. Walang kasiyahan na ano. Alam lang niya talaga. Kumbaga parang Kobe na post-game interview na job's not done. Alam mo yun? Yo! Buelta pala itong 3! Laking! Shoutouts ulit sa inyo lahat! Looney, Tipsy D! Magigay tayo para sa atin lahat. Salamat sa lahat na naghintay na ma-review ko to. And alam ko hindi nyo na hinintay. Alam yun di na darating. Pero naramdaman ko bigla na, gawin natin. Ito yung perfect time. Sa buhay 2016 semifinals. Ang boto, 7-0, advancing sa finals. Yo. Gusto ko magsalita. Gusto kong pasalamatan si Enigma. Sa kabila na nangyari kahapon sa kanya, nandito pa rin siya tunay na sundalo. Ginawa niya, tinuloy niya to para sa atin lahat. Pag-ingay kayo! Siyempre, Tipsy D, sobrang lupit ng laban, pare. Ikaw lang pinaghandaan ko ng ganon. Tangina mo. Kinilig. Kinilig si Tipsy.
Oo, ako yung naka-Iscariot na shirt. Batas, Ilustrado, Uprising, maglalabas kami ng album. Hopefully, yung 2016 ma-release. Binigay ko yung boto ko 3-0 kay Looney. Mas nag-dominate siya kada round, mas kompleto. Yun na lang. So, Looney. Judge Looney versus Tip CD, ang binoto ko, si Looney. First round kay Looney talaga, energy pa lang, delivery, punchlines. Okay naman kay Tip CD kasi medyo may delivery. Second round, naisip ko, napansin ko, mas malakas na yung round ni Tangina, malungkot ako yung kiss mark kong tato. Halos wala na, halos burado na. Tapos doon kitang-kita pa. Tipsy, pero iba pa rin yung rounds ni Looney. So, third round, dahil sa round 2 ni Looney na parang na-dissect niya yung style ni Tipsy D, medyo naging ineffective na yung third round ni Tipsy D. So, all 3 rounds, Looney. Binoto ko si Looney. Okay, summarize ko na lang. Ang difference na nakita ko, malaking factor ay yung setups. Kay Tipsy ang haba. Yun naman yung usual niya. Pag mahaba yung setup na, i-make sure na haymaker yung huli. Looney, puro ang dami yung two-liners na one pang. Yun, para sa akin, mas marami siyang overall, mas marami yung suntok na mas tumatak. Yun, pero props kay Tipsy D, classic yung laban, either way, pero yun, Looney. Yo, Elvis, binoto ko si Looney. Para sa akin, yung nag-decide ng battle na to is yung round 1. Ang lakas ng round 1 ni Tipsy D, kaso nung naunahan siya ni Looney, wala na, dire-diretso, Looney naging momentum all throughout the battle. Sa elements, sa mga bars, mas lamang talaga si Looney sa lahat. So, Looney binoto. Yo, Type RPM. Binoto ko sa laban ng Golden Rings para kay Looney. Para sa akin, lamang na lamang talaga si Looney. Parang wala ka na sa bang Tipsy D. Gusto ko lang sabihin, yung mga tumatak sa akin ng Looney, yung sinasabing Tipsy D na dinaig niya yung mga pinag. Tapos parang libat na aksidente yung sinabi niya, wala naman kayo sa sakya, ngayon lang na tama kung maging sa Einstein. Tapos yung knockout angles na pinatatak sa mga tao na galing sa nakaw. So yun, tumatak sa akin yun. Tsaka, respeto kay Tipsy D, pero Looney talaga yun. Yawa, EJ Power. Bata pa ni EJ. Sa mga tropa ko sa Colorado. Gusto ko lang sabihin na wala pa ako dito sa liga, wala pa ako dito sa flip top. Ito na yung dalawang pangunahing iniidol ko sa liga. Kaya yun, sobrang saya ko na nasaksihan ko mismo yung battle na to. Anyways, binoto ko si Looney all 3 rounds. Sobrang kakaiba nung pinakita niyang performance. Sobrang layo. Sobrang layo sa ina-expect namin na Looney. Sobrang laki nung pag-angat eh. Pero props kay Tipsy D. Sobrang lakas na pinakita. Para sa akin, walang talo sa battle na to. Kaya ayun, shoutout sa kanilang dalawa. Blind Uprising Batch 1. Saludo kay Tipsy D. Para sa akin yun ang pinakamalakas na material at performance laban kay Looney in solo. Pero ganun pa man, malaki pa rin para sa akin ang lamang ni Looney sa overall na pag-battle, all 3 rounds. Kaya Looney. Okay, putang ina, sulit, no? Sana nag-enjoy din kayo sa... Hindi, alam ko nag-enjoy kayo doon, syempre. Pero, sana nakontento yung mga nangulit sa akin ng matagal, no, na reviewin to. Ito na, natapos na. Solid. So next nito, right of way na, MZite versus Article Clipted. Shoutout lagi sa Flip Top, yo. Buong-buhay na pasasalamat. Tas uprising din. Uprising represent, yo. Yun lang. So, ang haba na rin ng ano. Kanya, kita-kits na lang tayo ulit next week. Happy weekend sa lahat, yo. Sana sulit ang weekend nyo. Yun lang lagi, no?
kailangan sulit ang weekend. Dahil putang ina pagbalik ng Lunes, sabak na naman. Yeah! Salamat sa lahat yun. Kung di ka pa nag-subscribe, tangina mo, mag-subscribe ka na yun. Yun lang. Peace, pare. Peace. Pagmamahal at peace. Seryoso ako dyan. Sinusubukan ko siya gawin araw-araw. Minuto. So, yeah. May makarealize na isa o dalawang tao dahil sa sinabi kong yun, panalo na ako nun yun. So, doon pa lang panalo na ako. So, yeah. Salamat, yo. Peace. Peace!